Good morning po sa bawat isa sa atin. Muli, gandang umaga, lalo po yung mga nandiyan kasama natin sa online, katulad ni Kuya Bien, tsaka ni Ate Annabel. Ganon din po si Ate Tess, at tsaka si Tita Ching, si Kathy, at tsaka si Ate Vicky. The Lord bless you all. At sa bawat isang nandito rin, the Lord bless us all. At minsan pa i-welcome natin si Ate Sinta. Okay, kararating lang din po niya last Wednesday from US at nakakasama natin lagi yan pagka nandito po sa Pilipinas. At kahit nga nandun nga siya sa States, lagi natin siyang kasama sa ating online prayer meeting. Friday, na-delay ang flight nyo? Oh, Wednesday, right. Oh. Oh. Amen, amen, amen. Amen. Palpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Truly our God guides us in every way. Amen. Meron pong purpose si Lord sa lahat po ng nangyayari. Wow, talaga naman. Salamat po sa testimony nyo, Ate Sinta. At ngayon naman po, ihagayak natin ang ating mga sarili. Ay, excited ako mamaya sa Hotel Sabano. Sabano BGC. Okay, thank you po kay Kuya Ed na siyang namumuno ng ating men's ministry. So lahat po ng members ng ating men's ministry ay na-expect po namin ni Kuya Ed na nandun tayo at magkakapit, magkikwentuhan. Pero sabi nga ni Kuya Ed doon, may sad news daw doon kay KB. No problemo, Salamat po, Kuya Ed, okay? So, ngayon po ay nabanggit din po ni Jello na next week naman ay may children's party, no? Yung children's ministry natin, meron silang Christmas party din. At sa hapon ng ating after the service, yung T40 naman. At invited ako. Yan. Thank you. Special child. Special guest. Salamat Jello, sa invitation. Okay? So, ngayon po ay tuloy-tuloy na, no? Tuloy-tuloy ng mga Christmas party na yan. Kahapon po ay nagkita kami ng mga elementary classmates ko. Very active po yung elementary classmates namin. Nag-reunion din kami kasi 50th anniversary na ng aming pag-graduate nung elementary. Ganun nakatagal, 1973, nung gumraduate ako, 50 years kami ngayon. Kaya, nag-celebrate kami ng konti sa Okada. Okada lang naman. Pero again, kanya-kanya lang din bayad yun. Kanya-kanyang bayad din, okay? So, salamat po sa Panginoon dahil patuloy niya tayong binibiyayaan ng pagkakataon na maipagdiwang ba itong ganitong kapanganakan. Pero natutuwa po ako kasi isa sa mga classmates namin ay binalita sa akin kahapon na siya raw ay nagpabaptize na sa CCF. Praise the Lord, sabi ko talaga. At bago kami umuwi, ay talagang nag-pray kami at talagang we appreciated each other's presence as well as God's presence. Wow! Kami, puro mga senior na din doon, mga 63, 64, kaya hindi maalis na naisama ko sa prayer na konti na lang po, Lord, ang aming panahon dito. Kaya nawa ay maipaglingkod namin ito ng lubusan sa iyo at sa aming kapwa. Okay? So, yun po yung ating pinagsisikapang gawin, no? Na kahit na bata pa tayo o may edad na, pinakamaganda pa rin ay ang bawat buhay natin ay maipaglingkod natin sa Diyos at maipaglingkod natin sa ating kapwa. Dahil yun naman ang sinasabi ng Panginoon, love God and love your neighbor. Yan. The greatest command. Now, kasama po sa
sa pagdiriwang natin ay yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, no? Ang tawag po doon ng mga theologians yung First Advent. Pag narinig niyo po yung salitang Advent o Adventus, ang ibig sabihin po noon, the first coming. Okay? So yung first coming ng ating Panginoon as a baby, pero ang pinaka-objective niya doon, pinaka-goal niya is to save us. Kaya He came to be our Savior and our Lord. Okay? So this is the time to accept Him as our Savior and make Him our Lord. Okay? So hindi lang yung maging iligtas tayo, kundi Panginoon, gawin siyang Panginoon ng ating buhay. Okay? Pero sa second advent, sa second coming, na pinag-aralan natin past 2 weeks ago, sa second coming, He will come as King and Judge. Okay? No, dito as Lord, at hindi lahat tumatanggap sa Kanya bilang Lord. Pero pagdating ng second coming niya, He will entirely rule the whole world as King. Okay? At Judge. Kaya nga napag-aralan natin mga nakaraan na whether we like it or not, Jesus is coming again and we need to be prepared for His second coming. Yung first coming at yung second coming, ang ginagawa dito sa in-between is our preparation. Okay? Sa preparation for His coming. Ano ba ang dapat nating gagawin bago dumating siya as our King and as our Judge? So ngayon, itutuloy po natin yung pag-aaral natin sa Luke na kung saan ay unti-unti na tinalakay ng Panginoon. Okay? Mula po doon sa hypocrisy ng mga Pharisees kasi nag-heal siya. Pagkatapos, eto na, nagkaroon na ng mga judgment sa kanya pero hindi nila alam silang ma-judge balang araw. Then, yung kanyang exhortation sa mga alagad. Okay? Kaya uunti-untiin po natin yan. Hanggang ngayon, sa Luke chapter 13, verses 1 to 9, ito na po yung sumunod na kabanata na atin pong pag-aaralan upang nang sa ganon, masundan natin ang lubusan kung ano ang tinuturo ng Panginoon patungkol sa second coming. Okay? Nagsimula na po yung pagtuturo niya, no? Doon sa second coming. The return of the King, yun ang ating topic 2 weeks ago. So, tapos last week is division, not peace. Now, meron tayong bagong mapag-aaralan. So, Luke 13, verses 1 to 9. So, hilingan ko po lahat na tumayo. Luke 13, verses 1 to 9. Now, there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. And Jesus answered, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them. Do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish." Then he told this parable. A man had a fig tree planted in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, "For 3 years now I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil?" "Sir," the man replied, "leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down." Manalangin po tayo. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagkalinga sa amin, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagsubaybay, sa iyong pagliligtas
nasaan man kami at anumang oras. Salamat po, O Diyos, dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon at kalakasan upang makadalo ng gawain mo ng pananambahan at pakikinig ng iyong salita. Ang mga salita mo na siya pong magsisilbing gabay sa amin kung paano po kami mamumuhay habang inaantay po namin ang muli mong pagbabalik. Tunay nga po, nakita namin at ipinagdiriwang ng buong mundo ang una mong pagbabalik, ngunit dapat din paghandaan namin ang pangalawa mong pagbabalik, na kung saan ay mararanasan na po namin ang iyong paghahari ng lubusan at ganun din naman ang iyong paghuhukom. Kaya Panginoon, gabayan mo po ang bawat isang nakikinig ngayon na makatanggap po namin ang iyong mga salita at higit sa lahat, maipamuhay po namin kung ano ang kalooban mo upang nang sa ganon pagdating mo po, Panginoon, handa kami. Salamat po, O Diyos, dahil hindi ka nagkulang sa amin. Lagi mo kaming iniingatan at lagi mo kaming sinusubaybayan. Lagi mo kaming pinapaalalahanan ng iyong mga salita. Kaya naman, Panginoon, nawa, masumpungan mo kami na tapat at nag-aantay ng iyong muling pagbabalik. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Pasasalamat luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mari na po tayo makaupo. Amen. Okay. Ayan. Salamat sa Panginoon. At muli ay mapapakinggan natin ang kanyang mga salita. Okay? Pero tingnan po muna natin, babalikan natin, alam niyo po, mula pa sa Luke 11, 12, 13, parang kung noong araw, parang ang ginagawa ko po ay kukuha lang tayo ng passage, tapos mangangaral tayo mula doon sa isang passage. Pero ngayon nakita ko po na-appreciate, na untog-untog pala to eh. Okay? May relationship sa bawat isa. May thread, tawag doon, thread, kahit nga po sa Facebook ngayon, may mga ganung thread na, sa mga group chat. So, tingnan po natin yung pinaka-occasion kung bakit po napunta tayo dun sa Luke 13. Ang nagsimula po yan dun sa Luke 11, na sinabi po ni Jesus na, "He who is not with me is against me." So, napag-aralan po natin yun, that there is no neutral ground. Okay? Talagang kailangan magkaroon ka ng decision sa buhay mo kung ikaw ba'y kasama niya o kung ika'y hindi ka kasama. He is not with me, against me, is against me. So, seryoso po ang Panginoon dito, pasensya na po kayo, kasi sa ngayon pong panahon natin, ako patuloy na nag-observe, there was a time na meron tayong tinatawag na modernism o modernity. Panahon na kung saan, para maipagtanggol mo ang iyong pananampalataya, ay kailangan ma-rationalize mo. Yun yung panahon ng modernism or modernity. Kailangan ma-irrationalize mo ang iyong pananampalataya about the triune God, about Jesus, who is God, becoming man. Ma-rationalize mo yun, the theoanthropic personality of Jesus. Yun po ay nung modernism. Pero napalitan po yan nitong lately ng postmodernism, na kung saan hindi na rationalism o reason ang challenge sa faith natin. Nung araw, di ba, kailangan pagtanggol mo. Paano mo ipapaliwanag na merong three divine persons in one God? Ano pa? I-rationalize mo yon. Okay? So, yun yung modernism. Ngayon po, meron pong tinatawag na postmodernism. Hindi na by reason, kundi relativism na po ngayon ang challenge. Ibig sabihin, dumating ang time nung nag-postmodernism na walang tirahan ng pananampalataya. Ayan. Okay? So, kung yan ang paniniwala mo, kung ikay born again, o sige, pababayaan kita sa pagiging born again, pero pabayaan mo rin ako kung ano yung aking faith. Okay? So, everything is relative. Kung yan ang paniniwala mo, pababayaan kita dyan. Pero pabayaan mo rin ako. Ganon ang postmodernism.
Yun po yung challenge. Paano mo ngayon isi-share si Jesus? Na hindi pa pwedeng relative. Kailangan may absolute na faith, absolute truth. Hindi yung what is true to you may not be true to me. So, pagbibigyan kita dyan sa truth mo, pero hayaan mo rin ako sa truth ko. Yung po ang postmodernism. Challenge po sa atin yon. Because we believe, according to Jesus, He is the way, the truth, and the life. Ang nakikita ko po sa panahon natin ngayon na unti-unti pong lumilitaw na ideology. Ang tawag po doon ay mga ideologies. Ang lumilitaw na po ngayon ideologies is yung tinatawag na inclusivity. Inclusivity. Ibig sabihin, ang kinakalat po nilang idea, okay, ng inclusivity, everything is included. So, everything is included. In our salvation, everyone is included. Hindi mo dapat i-exclude yung iba. Okay? So, ito, another challenge ito sa Christian faith. Kaya medyo unti-unti ko nang pinag-aaralan ito, yung ideology ng inclusivity, dahil nagtuturo po ako ng apologetics, no? Kaya, kailangan sa apologetics is the defense of our faith. Kailangan maipagtanggol mo na hindi yun ang sinasabi ng Bible o hindi yun ang sinasabi ni Jesus Kasi si Jesus, parang bang may sinasabi siyang exclusive. He who is not with me is against me. So, kung hindi ka sasama sa Kanya, hindi ka papanig sa Kanya, okay, hindi ka kasama. Ang bagong umiikot po ngayon, nagsisimula pa lang po ito. Yung tinatawag pong inclusivity. Lahat isasama mo. Kahit na hindi sila tumatanggap kay Jesus, isasama mo sila because God is love. And God loves everyone. Kaya kahit na hindi sila mananampalataya, God loves them and they will be saved. Medyo challenge po sa atin ngayon yun. Kasi yun po unti-unti kong nakikita. At isa po sa mga verses na nakikita ko sa Bible is parang si Jesus mismo exclusive. Okay? He who is not with me is against me. Exclusivity yun. Pero as far as Jesus' love is concerned, yes, He included everyone. He died for all. Pero yung pagsama sa Kanya is man's decision. May desisyon na gagawin ng tao. Okay? Hindi lang po ang Diyos, talagang totoo yun. Ang Diyos ay pag-ibig. Mahal niya tayo lahat. He died for everyone. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa lahat. Hindi lang para sa mga tumanggap sa Kanya o sa church, kundi para sa lahat. Pero may challenge sa atin. Will we accept Him as our Lord and Savior? Okay? So, yun ang sinasabi ni Jesus dito na, He who is not with me is against me. There is no neutral ground. Kahit na sabi mo, hindi naman ako tumanggap kay Jesus, pero hindi naman din ako against sa Kanya. Gitna lang ako. Paano yun? Hindi ka pa rin sa Kanya. So, nasa ano ka? Nasa gitna ka na sinasabi, kung hindi ka kasama sa Kanya, kahit nasa neutral ground ka, against ka sa Kanya. Okay? Kaya nga po dapat maging firm tayo sa ating pananampalataya. Lalo na, pagdating sa Luke 12, yung last week na pinag-aralan natin, ang sabi ni Jesus, do you think I came to bring peace on earth? I tell you, no. I came here for division. Pinag-aralan natin last week yan, di ba? Anong ibig sabihin ng peace? Anong ibig sabihin ng division? Kaya makikita po natin, Jesus is coming again and sa Kanyang muling pagbabalik, we must be watchful, we must be faithful. Binanggit ng ilang beses yan, one in every 25 verses in the New Testament about His second coming. And ang sabi doon, He's here for division, not peace. Wow, medyo may pagkakaiba sa ating ideals. Napaliwanag natin last week na we have our own ideal of peace. Right? Meron tayong idea about peace. Pero
merong idea ang Diyos about peace. Siguro, as far as peace is concerned, we want to be peacekeepers. Pero, God's idea of peace is be a peacemaker. Okay? Not only peacekeeper, but peacemaker. Yun po yung ating pinag-aralan last week. The true peace cannot be achieved without justice. Kasi sabi po dong Psalms 85 na righteousness and peace kiss each other. Naglalapat po yon, katuwiran at kapayapaan. Hindi pa pwedeng magkaroon ng kapayapaan kung walang katuwiran o katarungan. Kaya nga, nabanggit natin last time na ang mga peacekeepers, they just succeed in not causing trouble. Wag na natin wag na pagsapan yan para sa ganun. Ayaw na lang mati-threaten or mga dangerous situation, baka mamaya ma-develop. Ang kailangan lang for peace sake, okay? For peace sake, wag na lang, no? Wag na lang pag-usapan para hindi na magtalo-talo. That is keeping peace. Pero hindi yun ang idea ng Diyos pagdating sa peace. It's more of peacemaking. And that is, we must face the issue and we must dive right in the middle of the issue and try to solve a righteous solution. Okay? So, pinakahuli natin na pag-uusap doon, at His coming, are you in or are you out? Okay? And in order for us to be in, we must make peace with God. Okay? So, yun po yung ating napag-aralan last week, na kailangan we must make peace with God. Okay? Minsan kasi, kung sige, sabi, yan ang paniniwala mo, yung postmodernism, yun ang paniniwala mo, ito paniniwala ko. Pabayaan mo lang ako, pababayaan kita. Peacekeeping yon. Pero in order for us to make peace, sasabihin natin sa kanila talaga, I'm sorry, but there is only one way, Jesus. Hindi pa pwede. Kasi kasama po sa postmodern ideology is, kanya-kanyang daan lang yan. Pero dun lang din tayo sa Ama pupunta. At kahit kay Oprah, narinig ko yun. No? We have different ways. Pero there is only one Father. Postmodernism. Kaya, hayaan mo kung yun ang kanyang daan, ito ang daan mo, ito daan ng ilan, hayaan mo lang sila. That's peacekeeping. But peacemaking is directly telling them, no, there is only one way. Jesus. Hindi naman siguro sasabihin ni Jesus na I am the way, the truth, and the life. Kung hindi siya lang talaga yon, there is no other way that we could go to the Father except through Him. Binanggit po niya yon. Okay? Kaya nga po, ito ang challenge sa atin, no? On how we could challenge everyone na let us make peace with God. Alam niyo yung binabanggit ko. Sana hindi ako panoorin ng classmate ko. Okay? Kasi alam niyo yung classmate ko na nabaptize sa CCF, before mapunta siya sa CCF, na may nag-invite sa kanya, napaka-religious po nun. Sabi ko sa inyo. Nako. Katakabit na talagang yung mga sikat na pare, katabi na talaga siya. Kaya nagulat ako talaga. Nagpabaptize siya sa CCF. Pero, nung 2 years ago, nung kami nagre-reunion, kasi nagkakaroon ng mga every year na reunion kami, sharing lang kami. At alam nila, pastor ako. At may classmate kami na pare. Si Father Greg, na barkada ko nung elementary days namin. Hindi ko nga akalain. Dito po sa Blessed Sacrament, nagpari yun. Kaya nga nung nandito siya noon, pre-pandemic, pinasyalan ko siya, pwede pang pumasok noon, tapos niyaya ko siya sa bahay. Kwentuhan kami doon, damit niya. Tapos yun, reunion namin, magkakasama kami. Okay? May Iglesia ni Cristo, may pare, tapos may pastor. Ang saya! Tapos yung ibang mga kasama namin mga babae, nagtutuwa sila, tingnan mo silang tatlo, kahit na magkakaiba sila ng paniniwala, mukhang magkakasundo sila. Di ba? Pero talagang meron akong sharing lang.
a little bit of sharing lang. At maging yung very religious na kaklase namin, nagsishare din siya. Pero, ito sad news. Yung pong iglesia ni Cristo na barkada namin, namatay po during COVID. At yung pare, namatay din po during COVID. Wag naman sana, wag naman sana sumunod si pastor agad, Kasi talaga, nung reunion namin kahapon wala na Ako na lang ang nandoon. Okay? Pero, noong namatay yung pare, yung pong very religious na classmate namin, sabi niya, Pastor Vic, very religious pa siya noon, ha? Pastor Vic, pwede ba tayo magkaroon ng funeral service para kay Father Greg? Sabi ko, sige, why not? Pero online lang tayo kasi Opo. So, nag-invite talaga siya. Pati na yung mga kamag-anak ng mga in-invite niya at nag-online at nag-share ako ng word doon. At doon, nakikita na, sabi, ang ganda pala ng word of God. Kasi naipapaliwanag daw. Kasi yung style natin dito, yung ipinapaliwanag natin siya. Kaya sabi nila, ang ganda pala na ipapaliwanag kasi mabuti. At nagulat na lang ako, na biglang kahapon, sabi niya, Pastor, nabaptize na po ako sa CCF. Praise the Lord, sabi. Pagdating ni Portia, pinakilala ko, yun ang unang balita natin, nabaptize na ako sa CCF. Wow, sabi ko, praise the Lord. Kaya nga, we must really make peace with God. Hindi lang po pwedeng hayaan natin sila. We need to share that Jesus is the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Okay? So we must stand our ground as Christians, as followers of Jesus, as believers of Jesus, as disciples of Jesus, as servants of Jesus. Okay? So, kaya nga po ang pinag-uusapan natin ito, pinag-aaralan natin, ano ba ang dapat nating gagawin before His second coming. First coming, pinanganak si Jesus. Anong preparation na ginagawa ng mga tao? Puro pagkain, puro Christmas party. Sana preparation dun Paano natin tatanggapin ang ipinanganak sa sabsaban? Okay? Na siya ay ipinanganak for a purpose to save us from our sins. So tanggapin natin bilang tagapagligtas. Not only to be our Savior, but also to be our Lord. Kung ano ang sinasabi niya sa kanyang mga salita, susundin natin. Kaya nga pinag-aaralan natin yung kanyang mga salita. Pero, pagdating ng second coming niya, ay nako, judgment na yon. Kaya kailangan we need to be prepared for His second coming. Kaya nga, we need to make peace with God. Now, itinuloy po sa Luke 13 on how to make peace with God. Pero tingnan po natin muna sa Luke 12:58 to 59. Ito yung ating last verse nung last Sunday. Na binigyan ni Jesus ng isang parable. As you are going with your adversary to the magistrate, try hard to be reconciled to him on the way, or he may drag you off to the judge, and the judge turn you over to the officer, and the officer throw you into prison, and I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. So dito ko po kinuha yung topic natin last week na make peace with God. Bago ka pa mahatulan, bago pa kayo dumating doon sa hukuman, ay makipagkasundo ka na. Okay? It's a parable depicting that we must make peace with our God before the judgment day comes. Okay? Kaya nga po, yun ang sinasabi ng ating Panginoon, I came for division, not peace. Now, for division yan, di ba? Magkakagulo ang lahat. Now, para hindi ka abutan ng judgment na yon, make peace with God. Makipagkasundo ka na. Be reconciled to Him on the way. Okay? So, yun po yun. Kaya ngayon, nung iniwan ko po yung topic last Sunday na make peace with God, how do we make peace with God?
Yun ang sasagutin nung Luke 13 na binasa natin kanina. So tingnan po natin, ano ba yung binasa natin kanina? Sabi doon sa Luke 13 verse 1, Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. So parang isang background, habang si Jesus ay nagtuturo, okay, merong ilang mga tao doon present at that time na nagkwento sa kanya. Merong mga Galileans daw ang nag-sacrifice, tapos pinapatay ni Pilate, at yung mga dugo ng mga Galileans na to, inihalo sa sacrifices na gagawin ng mga Galileans. Okay? Parang may massacre na, may desecration pa na nangyari. Okay? Pinapatay yung mga, ganun po kabrutal si Pilate. Kaya lang, hindi masyadong nakikita noong araw pagdating doon sa Passion Week, di ba? Bakit? Kasi parang si Pilate masyadong maluwag. No? Parang hinayaan lang niya si Jesus. Pero ganito po kabrutal si Pilate. Okay? May mga Galileans na nagsasacrifices, may mga sacrifices na gagawin. Ibig sabihin, may mga dala silang mga baka or kambing or kung ano pa man na pinapatay at pagkatapos inihalo yung kanilang dugo doon sa mga isa-sacrifice nila. Okay? Kaya, very horrible event yun. Tapos, sa verse 4, binanggit din doon na kung merong mga Galileans na pinatay si Pilate, meron ding ibang mga tao, 18, who died when the Tower of Siloam fell on them. So, meron ding mga tao na namatay, hindi naman dahil pinapatay, kundi na-disgrasya. Nag-collapse yung Tower of Siloam at binagsakan sila at 18 nangamatay din. Kung titingnan po natin, yung first story, yung sa verse 1, aggression against other men. No? Pinapatay sila. Pero yung second story, parang tila baga an act of God. Bumagsak yung Tower of Siloam Hindi natin alam kung yung ba ay dahil sa lindol, pero bumagsak. So parang hindi galing sa ibang tao ang pagkamatay nila, kundi nabagsakan sila ng tower. So parang it's an act of God. Now, usually po, ang mga Hudyo, pagka ang mga tao ay nangangamatay sa ganito, ina-attribute agad nila sa kasalanan. Ay, kaya na pinapatay sila ni Pilate. Siguro makasalanan yung mga yon. Makasalanan ba mag-o-offer lang sila ng sacrifices? Or, yung sa Siloam, yung binagsakan, ay kaya yan nangamatay kasi siguro may mga kasalanan sila. Ganun po ang konsepto ng mga Hudyo pagdating sa death. Naalala nyo ba si Job? Noong namatay ang kanyang mga anak. Nung nawala lahat ng ari-arian niya. Nung nagkasakit siya, mula ulo hanggang paa, nagkaroon siya ng boil. Ano nga ba sa pigsa? Pigsa mula. Anong sabi ng mga kaibigan niya? May kasalanan ka kasi, Job Kaya nagkaganyan ang buhay mo. Kaya ka nagkamalas-malas. Yung term ng sanlibutan, di ba? Kaya ka nagkamalas-malas, Job. May kasalanan ka kasi. So, yun ang idea nila about these things. Nalala nyo sa John chapter 9, ito, napag-aralan din natin. Yung mga alagad ni Jesus, nung may nakita silang bulag, tinanong nila si Jesus, Lord, sino ang may kasalanan? Yung mga magulang o itong bulag? Always, lagi nilang ina-attribute na pag may nangyayaring hindi maganda sa atin, may kasalanan tayo. Yun po konsepto ng mga Hudyo. Okay? Kaya nga, kung minsan, yung halimbawa, mga victims ng storms, ng earthquakes, tidal waves, or hurricanes, lagi nating iniisip, may nangyayaring hindi maganda sa lugar, kaya sila ay hinusgahan ng Diyos. Kaya sila ay pinatay kasi nga makasalanan sila. Yun po ang konsepto. Okay? Yun ang ideologies ng mga Hudyo pagdating sa death. Okay? Paano naman kaya si Jesus? Paano si Job?
Paano si Paul? Si Job, no? Ang sabi ng scripture, he is an upright, blameless man. At hindi lang scripture may sabi noon, si Yahweh mismo, yung Diyos. O Satan, nakita mo ba yung aking servant doon na si Job? He is an upright and blameless man. Diyos na may sabi noon eh. Pero hinusgahan pa rin siya ng mga kaibigan niya na may kasalanan ka, kaya ka nagkakaganyan. Ang totoo niyan ay pinatunayan lang ni Yahweh kay Satan na kahit na mangyari to kay Job, hindi mawawala ang kanyang faith sa kanya. Okay? So, makikita po natin na mayroong problema ang tao sa ating mga ideas. Nung nakaraan, idea about faith, about peace. This time, idea about sin. Kaya nagkakasakit ang tao kasi may kasalanan. Yun ang lagi sinasabi. Si Paul, bakit siya nagkasakit? Dahil daw may thorn in the flesh. Okay? May kasalanan. Okay? Si Jesus, bakit siya pinapatay? May kasalanan ba siya? Wala. Kaya, alam niyo po, ang Biblia ay unti-unting tinutuwid ang mga ideas natin on something at nire-reveal kung ano ang idea ng Diyos. So, people have different ideas about peace, about sin, but God has His own idea about peace and sin. Kaya dapat pakinggan natin kung anong tinuturo ng Biblia regarding these things. Kaya dito, kinuwentuhan si Jesus ng mga Galileans na nangamatay, pero siningit din niya pagdating sa verse 4. Sabi niya, at yung 18 na nangamatay sa Siloam, alam niyo ba? Sabi sa verse 2 ng ating binasang topic kanina, do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? Ayan. Yung bang iniisip ninyo, kaya nangamatay yung mga Galileans na yon kasi mas makasalanan sila kaysa sa ibang mga Galileans? Or, sa verse 4, do you think yung mga nangamatay sa Siloam, okay? Nung bumagsak nag-collapse ang Tower of Siloam, do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? Minsan, tinutuwid tayo ng Panginoon dito eh. Habang pinag-aaralan ko eh. Yung mga nagkakasakit, hinuhusgahan ba natin agad na may kasalanan kasi kaya sila nagkakasakit? Okay? Yeah, siguro, pwede, pero wag po lahat. Hindi po lahat eh. Okay? Nang nagkakasakit ay dahil sa kasalanan. Or, katulad nung sinasabi ni Jesus, do you think that these Galileans were worse sinners than all? Makasalanan nga, pero mas makasalanan sila kaysa sa atin? Or, they were more guilty than all the others living in Jerusalem? Minsan yun ang iniisip natin. Kaya nga ngayon, pinapaliwanag sa atin ang Biblia. Kung ganun ang iniisip natin, may sagot po si Jesus doon. Ano sagot niya sa verse 2 tsaka sa verse 4? Mababasa po natin sa verse 3 tsaka sa verse 5. I tell you, no. They are not worse sinners. They are not more guilty. But unless you repent, you too will all perish. Okay? Parehong-pareho dun sa Galileans at saka dun sa mga Tower of Siloam. I tell you, no, they are not more guilty. They are not worse sinners than you. But unless you repent, every one of us, unless we all repent, we too will also perish. We too will also perish. Kaya wag po nating huhusgahan ang mga taong ito. Kasi tayo ay makasalanan din. At kung hindi tayo magsisisi, tatalikod sa ating mga kasalanan, we too will all perish. Lahat din tayo mapapahamak. Now, idugtong natin yun sa unang tinanong niya, no? Okay, make peace. Kaya nga, bago pa tayo
dumating sa paghuhukom. Okay? Make peace with God. So how do we make peace with God? Okay? Ang sabi po dun sa makita natin doon, na binasa natin, let us surrender our life first of all to our God through repentance. Unless you repent, unless we repent, we all will perish. Kaya lang, may problema po tayo sa salitang repentance. Ano ba yung ibig sabihin ng repentance? Ano ba sa Tagalog ang repentance? Pagsisisi, pagbabalik loob, pagtalikod. Okay? So, tingnan po natin, no? May mga conception po tayo ng repentance. Ang unang conception natin, misconception ng repentance is, it is not penance. Hindi po penance ang repentance. Kasi yung penance po is church-imposed or self-imposed act requiring a person to do something for atonement of a sin or wrongdoing committed by himself. Halimbawa, para ipakita na ako'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Okay? Magdasal ka ng ganit, 10 Aba Mariang Brunet. Okay? 10 Ama Namin, 1 luwalhati. Ayan, di ba? May mga ganon, di ba? Church imposed yun. Okay na ba yun? Repentance na ba tayo nun? Nakapagtalikod na ba talaga tayo sa ating mga kasalanan noon? Or, di ba, tuwing araw ng pasyon, yan, papalo tayo ng ating mga likod, or magbubuhat tayo ng mabigat na krus, penance po yun. Okay? Pero hindi po nakukuha ang repentance sa pamagitan nun. Hindi ka mapapatawad ng iyong mga kasalanan sa pamagitan ng penance. Ang pagpapatawad is God's business alone. Okay? It is God's business alone. Now, another misconception of repentance is, it is not confession alone. Okay? Hindi lang po pagsabi na ako'y nagkasala. Kasi pwedeng, confession is just one aspect of repentance. Yung sasabihin mo, nagkasala ako, mali yung ginawa ko, patawad. Okay? Pwede yun. That is one aspect. Pero pwede kasing magkaroon ng cycle Kamali ako, tapos uulitin ko. The cycle of confessing and doing. Yan. Paulit-ulit. Confessing and doing. So, yung parang ang nangyayari, hingi ng patawad, tapos gagawin uli yung kasalanan, hihingi ng patawad, gagawin yung kasalanan, mambababae, tapos hihingi ng patawad, tapos mambababae uli kasi pinatawad. Okay? So, paulit-ulit. Okay? Pwede mangyari na confess ka ng confess, pero gawin mo, ginagawa mo ni paulit-ulit. Hindi po repentance yun. Okay? The cycle of confessing and doing sins does not give us an assurance of God's forgiveness. Bakit ko po nasabi ito? Sabi po sa Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Okay? It is impossible for those who have once been enlightened, naliwanagan na, who have tasted the heavenly gift, imposible daw yung isang naliwanagan na, natikman na niya yung heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, okay, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away, mag-backslide, mahulog muli, to be brought back to repentance. Bakit? Paulit-ulit mong ginawa And because to their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. Parang humingi ka ng kapatawaran na hindi ka na bababae, tapos uulitin mo, tapos paulit-ulit mong gagawin yon, parang paulit-ulit mo rin pinapako ang Panginoon. Parang pinapahiya mo siya na parang bang walang kapangyarihan yung ginawa niyang pagpapapako sa krus para ikaw'y makatanggap ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Okay? So, hindi po
ang repentance ay hindi po confession lang. Yung mangumpisal ka, magsabi ka kung ano kasalanan mo. Kulang yun. Part yun, pero kulang po yun. Okay? And another misconception of repentance, it is not only regret or sorrow. Yung malungkot ka. Tears of sadness is not a reliable sign of repentance. Yung umiyak, patawarin mo na ako, hindi ko na ulitin. Iyak ka ng iyak. Pero pwede mo rin ulitin yun. When a person is merely regretful because of sin, he will see to it that next time he commits a sin, he will not regret it. Magiging kalus na siya. Magiging matigas na yung puso niya. Parang okay na yung ginagawa niya. Kasi nasanay na siya. Okay? Ang sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 16 to 17, see that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son, and afterward, alam niyo na yung kwento, no? Si Esau, binenta niya yung kanyang right as firstborn son. Pagka ikaw ang firstborn son, sa'yo ibibigay lahat. Ang mana. Binenta niya kay Jacob, doon sa kapatid. Bakit? Kasi gutom na gutom siya. Si Jacob nagluluto ng masarap na ulam. Sabi niya, bigyan mo naman ako ng niluluto mo. Teka, sandali. Kung gusto mo talaga, ito naman si Jacob, deceiver, mandaraya. No? Kaya nga, nagkaroon din siya ng penalty sa kanyang pandaraya. Okay? Kung gusto mo, bibigyan kita nito, ibenta mo, saan tawag doon? Pagpalit natin doon sa firstborn, sa right mo as firstborn. Sige, ano ba mangyayari sa akin sa pagiging firstborn? Wala naman, kung mamamatay naman ako sa gutom, sige, sa'yo na, ikaw na ang firstborn. Ganun, pinagpalit niya for a single meal. Pinagpalit niya inheritance right niya. Afterward, as you know, when he wanted to inherit his blessing, he was rejected na. Wala na yung blessing sa kanya. Okay? He could bring about no change of mind. Alam niyo po, yung change of mind, yun po yung tinatawag na repentance. Though he sought the blessing with tears, nagmamakaawa siya sa tatay niya kay Isaac. Father, i-bless mo ko. Kasi ang binless, yung pangalawa, si Jacob. Natanggap na niya yung inheritance blessing. Ito ngayon si Esau, nagmamakaawa at umiiyak. So repentance is not only regret or sorrow. Pwedeng mangyari na sa paghingi natin ng patawad, talagang umiiyak pa tayo, pero more than that, binanggit dyan sa Hebrews 12. Change of mind. Repentance is a change of mind or attitude for the better. Okay? So, yung bang magkaroon tayo ng 180 degrees turn around. Okay? Pagbabago talaga. So, halimbawa, no, bigay ko ng illustration to dati, no? Ito ang Diyos, ito ang kaaway, dito tayo nakaharap, gusto natin ang mga masasamang gawa. Okay? Nag-i-enjoy tayo sa mga pangit na ginagawa dahil sa masarap Okay? Repentance is 180 degrees. Yan. Sa mga nag-aaral po ng itong 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees. Yan. At ang kabila po niyan, kung ito ang kaaway, ito si Satan, ito ang Diyos. So nakaharap ka na ngayon sa Diyos. So repentance is a change of mind and attitude for the better. It is an act of turning away from sin and turning to God for forgiveness. So yun po ang repentance. Pagbabago, hindi lang pangungumpisal, hindi lang pagko-confess o pag-iyak, okay? Hindi lang pagpataw ng mga self-imposed na mga acts, kundi more of
magbago tayo ng isipan. Kung ito tayo dati, ayoko na yan. Gusto ko ito na ako. Okay? So, in making peace with God, we must surrender our life through repentance. Okay? So, repentance is requiring not only being sorry for our sin, more than that. Okay? It's more than telling God, Lord, I'm sorry. Lord, I'm sorry. It's more than even telling Him what we have done wrong. It's turning around. Yan. Changing our attitude. Pagbabago talaga ng buhay. Okay? That is repentance. Hindi lang ito ng parang sinasabi ng iba na pagbagong taon, di ba? Magbabago na ako ng lifestyle ko. Yan. Behavior modification. Dati kung ganito ako kumain, ganito na lang ako ngayon. Dati kung mahilig ako manigarilyo, hindi na ako maninigarilyo. Without God, without making peace with God, hindi natin magagawa yun. Naranasan ko na po dati yun nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon. Every year na lang, mangangako ako na hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako iinom. Yan. Pero, ano nangyayari? 3 months after, ayan na, balikan na uli. 3 months after, ayan, balikan na uli. Without making peace with God, we cannot have complete behavior modification. Kailangan po talaga natin makipagkasundo muna sa Diyos. Yes, we are all sinners. Equally, lahat po tayo. And no one stands guiltless before God. Lahat po tayo guilty before God. We all deserve punishment. Lahat po tayo, parang katulad ng binabanggit doon sa kinuwento natin kanina, we are not better than those who died or perished or have illnesses. Okay? Under such tragedies, we are not better off sa kanila. We are all guilty. In fact, God's judgment will come on each one of us. Pero may solution. Unless you repent. Yun ang sinasabi ni Jesus. Unless we all repent. We are all guilty. Unless we all repent. Kaya nga, lagi natin tatandaan, ang una, in order for us to make peace with God, let us surrender our life through repentance. Lord, nais ko pong tumalikod na sa kaaway at sa iyo na po ako haharap. Ikaw na po ang aking paglilingkuran. All sinners, okay, will ultimately one day face that decision. Gusto mo ba nandun ka sa kaaway o gusto mo na sumama kay Jesus? Are you in or are you out? Okay? Kaya nga po, every one of us will someday stand in the judgment seat of Christ. At individual po ang tatanungin tayo. Hindi pwedeng sabihin na, tinanggap mo ba ako bilang iyong tagapagligtas at talaga bang ginawa mo akong Panginoon? Ay, Lord, nakita mo naman ako, di ba? Lagi akong kasama ni Daddy tsaka ni Mommy sa church. Hindi ganun yun. Hindi lang church attendance ang kinakount ni Lord. Yung pagbabago ng ating puso. Yung pagsunod sa Kanya bilang ating Panginoon. Yan po ang tinitingnan ng ating Panginoon. Not, actually, okay, hindi lang po yung tawagin lang natin siyang Lord, kundi gawin kung ano kalooban ni Lord. Not all who says, Lord, Lord, sabi ni Jesus, di ba, doon sa shall enter the kingdom of God, but only those who does the will of my Father. So, let us first of all surrender our lives through repentance. At bagamat hindi po niya ipinangako na magiging malaya tayo sa mga kalamidad o magiging malaya tayo sa mga kasakitan, pero
meron tayong assurance. Okay? Na ang pag-iingat niya at pwede nating hingin lagi yun. At kasama sa prayer natin yun. Naalala nyo? Yung prayer natin sa Ama namin, yeah, ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Okay? So kasama po talaga yon. Yet, ang unang tinitingnan ng ating Panginoon ay yung pagbabago ng ating isipan towards Him and towards sin. Ayaw na natin na bumalik pa. Okay? Kung ano yung luma natin, dapat magkaroon na tayo ng pagbabago. Okay? So, yun po ang nakita kong number 1 on how do we make peace with God. Repent. Repent. Then, pagkatapos nung sabihin niya yung, unless you all repent, you shall all perish, nagkwento siya ng isang parable. Tingnan niyo po yung parable, ha? Then he told this parable, a man had a fig tree planted in his vineyard, and he went to look for fruit on it. Nagtanim ng fig tree, yung tao, tapos maya't maya binibisita niya at naghahanap siya ng bunga, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, yung gardener, yung nag-aalaga, okay? For 3 years, pabalik-balik ako dito sa fig tree na to. Naghahanap ako ng bunga. Wala akong makita. Anong gagawin? Putulin mo na yan. Bakit niya kailangang ubusin yung ating soil? Okay? So why waste the ground on unproductive trees? Medyo napag-isip ako eh. Yung pang repentance, nagkaroon ng pagbabago. Ano yung nakikitang pagbabago? Ano yung nakikitang bunga? O, di ba? Kaya sabi ko, siguro may correction. Itong parable na to, doon sa sinasabi niyang, unless you all repent. Unless you all repent, you shall all likewise perish. Tapos bigla siya nagkwento nitong parable na to, na naghahanap siya ng bunga mula doon sa puno na tinanim niya. Diba? So, parang medyo mag-iisip ka, bakit naghahanap siya ng bunga mula doon sa puno? Kasi yung bunga, ebidensya yun. No? Ebidensya. Now, kaya nga nakikita ko dito, sa ating repentance, dapat may bunga. May ebidensya na tunay nga na tayo ay nag-repent. Nakikita kaya ng tao yung bunga na yon? Kasi pwede kong sabihin na nagkaroon na akong repentance eh. Humingi na ako ng patawad sa Panginoon. Pero may nakikita ba kayong bunga nung aking repentance, nung aking pagbabago na hindi na ako ngayon dito nakaharap? Kundi dito na. Meron ba tayong bungang pinapakita? Yun ang isang nakita ko dito na dapat merong ebidensya. Parang sinasabi kasi, itong punong ito, walang kwenta. Bakit? Walang bunga. Tapos, he is using up the soil. So, yung nutrients na pwedeng mapunta dun sa ibang mga puno, kinakain niya. Alam niyo yun? Di ba? Kahit nga sa mga sanga na hindi nagbubunga, pinuputol yan or tinitrim para sa ganun mamunga. Naalala ko kasi nung gardening kami nung araw no? Pagka may mga weeds, kumakain ng nutrients yan tanggalin mo yung mga yan. So ganun din daw ang sinasabi ng may-ari nito. Putulin mo yan. Bakit? Hindi siya nakakatulong sa ibang mga puno na pwedeng kumuha ng nutrients para makapamunga ng mas maganda. Kasi kumakain din siya ng nutrients. Kaya putulin mo, walang pakinabang yung puno na yan Ganon. Okay? So, pwedeng harmless yung puno. Wala namang ginagawa. Porket walang bunga o wala nang silbi. Pero merong nangyayari na hindi maganda pagdating doon. Niyu-use up niya yung soil. Okay? Yung nutrients ng soil. Ganun din naman siguro sa ating mga believers. There must be fruit seen in us.
Dapat may makitang bunga mula sa atin. Ebidensya na tunay nga nagkaroon tayo ng pagbabago. Okay? Kasi kung hindi, pwedeng isipin ng iba na may misrepresent natin si Jesus. Sa loob ng isang church. Ako, doon po sa opisina namin, ganun din. Okay? Na pagka mayroong isang Christian na nagsasabing siya'y Christian, at nakikita ng mga tao na wala namang pagbabago doon sa Christian na yan, ba't pa ako pupunta sa Bible study ninyo? Sasabihin doon sa amin noon dati, sa opisina, ba't ako pupunta dyan sa Bible study mo? Sabihin sa akin, nag-i-invite kasi ako sa mga opisina namin ng Bible study. Ba't ako pupunta dyan sa Bible study mo? Nakikita ko, umaatin dyan si ganito Ay nako, mas matindi pang ugali nun sa akin Mas masahol pa. Di bali na lang. Something like that. Affected ang buong church pagka yung mga members natin walang nakikitang pagbabago ang ibang tao. Pero pag nakita nila, grabe, yung taong yun, napakasama dati nun Pero ngayon, iba ng ugali niya, umaatin siya sa church na yun, Punta nga tayo doon, baka sakaling. Kita niyo yung transformation, yung nagagawa ng pagbabago, nung repentance. Pero kung sa church mismo, sa Bible study natin, walang nakikitang pagbabago sa mga members na umaattend, ay bakit naman pupunta kami dyan? Pare-pareho lang tayo. Ganun ang iisipin ng sanlibutan. Kaya there is a need for repentance, change of attitude, change of mind, transformation. Okay? Ganun din po ang ibig sabihin nun. Kaya nga, makikita natin, sumagot yung gardener, "Sir," the man replied, "leave it alone for 1 more year, and I'll dig it around and fertilize it. And if it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down." So again, bunga. Hinahanapan po ng Diyos tayo ng bunga ng pagbabago. Okay? So how do we make peace with God? Yung unang binanggit natin kanina, surrender our lives through repentance, but meron pong karugtong nun. Dahil dun sa parable na sinuro ni Jesus. Show proof of repentance through fruit bearing. Magpakita tayo ng ebidensya na talagang tayo nga ay tumalikod na sa kasalanan kasi nagkaroon na ng pagbabago, may bunga na sa ating mga buhay. Sabi po sa Luke chapter 3 verse 8 to 14, si John the Baptist, sabi niya, "Produce fruit in keeping with repentance." Kaya nagkakaisa po ang mga Bible character ng kanilang idea of God's idea about repentance. Repentance is not merely confession, regrets, or penance. It is more than that. It is change of attitude, change of mind, and there must be fruit. May bunga dapat. Do not even say to yourselves, "We have Abraham as our father." I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees. Every tree that does not produce good fruit will be cut down. Parang yung iniisip kanina na sa kwento ni Jesus, di ba? Pagka walang bunga tong punong ito, putulin mo na yan, cut it down, and thrown into the fire. Yun ang sabi ni John the Baptist din. Kaya yung mga taong nakikinig sa kanya, tinanong siya, "What shall we do then?" The crowd asked. And Jesus answered, "The man with 2 tunics, dalawa balabal mo, share with him who has none. And the one who has food should do the same." Sharing. And what is sharing? That's good works. Yeah? That's good works. Dapat meron kang pinapakitang mabuting gawa. Hindi mo sasabihin na ako'y Kristiyano, ako ay nasa church na to, kami Kristiyano, kung wala ka namang mabuting gawa. Okay? Hindi ibig sabihin, ang mabuting gawa ang makapagliligtas sa atin. Bunga yun ng kaligtasan natin. Bunga yun na tayo may pagkakilala na kay Jesus, tumalikod na tayo sa kasalanan,
at tayo ngayon ay nakaharap na sa Diyos, bunga ngayon ng ating pagkilala sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, yung mabuting gawa. Okay? So, hindi yan kaligtasan, kundi bunga na tayo, pagpapakita na tayo ngayon ay ligtas na. Okay? Parang sabi nung araw, ang isang aso, kumakahol, hindi para siya ay maging aso, kundi dahil siya ay aso. Ang isang Kristiyano, gumagawa ng mabuti, hindi para siya ay maging Kristiyano, kundi dahil siya ay Kristiyano. See? Nakikita niyo yung difference? Ito pong good works is more of the fruit. Okay? Ito po ang bunga na tayo nga ay ligtas na. Okay? Share. Pagdating ng mga tax collectors, lumapit din kay Jesus to be baptized. Teachers, they ask, what should we do? Anong dapat namin gawin? Don't collect any more than you are required to. Yan. Huwag ka nang maniningil ng sobra kaysa dun sa dapat singilin sa tax ng mga kababayan mo. Be fair. Okay? Maging fair ka lang. Okay? So that's honesty. That's integrity. Then some soldiers asked him, what should we do? And he replied, don't extort money and do not accuse people falsely. Be content with your pay. Okay? Maging kontento ka. Okay? Huwag kang mangingikil. Ayun. Good works lahat. Don't accuse people falsely. Okay? So, be content with your pay. So, lahat ng ito is all part of transformed lives. So, repentance produces transformed lives. Show proof that you are truly repented of your sins. Yun ang dapat natin gawin. Patunayan natin sa iba. Kung tayo'y dati ganito, ganito na tayo dapat ngayon. Kung tayo'y dati marites na tayo ngayon. Tama ba? Baliktad yata. Ulitin ko Kung tayo, di ba kasi yung marites, yung latest, di ba? Kung tayo ganun dati, latest. Yan. Tayo ngayon ay marites. Testimony mo. Galingan mo. Yan. Baguhin natin. Marites pa rin. Kaya lang, testimony mo. Husayan mo. Pakita mong hindi ka na marites na nagtatanong ng latest. Testimony mo. Yun. Magkakaroon ng pagbabago. Repentance produces transformed lives. And according to Paul, Galatians chapter 5, 22 to 23, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. We need to produce fruit. Okay? We need to produce fruit. Christians are producers, not consumers. Okay? So, repentance not only reproduces or produces transformed lives, it also produces transformed hearts. Eh, pwede kasi, no? Na meron kang ginagawang mabuti sa kapwa mo. Pero, mainitin naman ang ulo mo. Hindi ka mahinahon. Okay? Wala kang self-control. Pero gawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Tulong ka ng tulong. Pero pagka impatient ka sa kanila, wala kang pagpipigil sa sarili, wala kang kahinahunan, yon. Kaya nga, dalawa yon. Ang tunay na nag-repent ay may pagbabago sa kanyang buhay at sa kanyang puso, sa kanyang pag-uugali at sa kanyang mga gawa. Okay? Pero meron po akong gustong idagdag dito. Yung sinabi po doon sa verse 8, uulitin po natin yon. The man replied, leave it alone for 1 year. Yung po salitang leave it alone pala, sa akin pong pagre-research, parang sinasabi na, Sir, forgive it. Forgive the tree for not bearing fruit. Medyo nakurek ako dun Sabi ko, maganda to Lord, sir, pabayaan mo muna.
Pero mas maganda pala, ang ibig sabihin nun, Lord, Sir, patawarin mo kung hindi siya nakapamunga. Forgive it for not bearing fruit. Now, I'll dig around, sabi ng gardener, and fertilize it. Gagawa ang gardener ng paraan para makapamunga itong punong ito. Wow, sabi ko, Lord, ang ganda naman nun. Di ba yung gardener, okay? Gagawa siya ng paraan para makapamunga. And I think it speaks about God. Na ang ating Diyos, hindi pa tapos talaga sa atin. Still, God is working in us para tayo makapamunga. Di ba? Sabi nga niya, if it bears fruit next year, fine. O di ba? I do believe that God is still working in us. Gusto niya pang tumarbaho sa mga buhay natin. Hindi pa lahat tapos na tayo, na perfect na tayo. Marami pa tayong dapat baguhin, and God is still working in us. Okay? Para makapamunga tayo. In order for us to bear fruit. Andyan ang ating Diyos. Kaya lang dapat pakinggan din natin ang ating Diyos. Pakinggan din po natin siya. Okay? Parang binibigyan tayo ng Diyos ng another chance. Every day, every year, to bear fruit. Para tayo makapamunga. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Kaya nakita ko rin po doon sa parable na yun, teka, it's not only fruit-bearing. Okay? Na evidence para sa repentance. Unless you repent, dapat meron kayong fruit. Diba? Dahil kung wala, ika-cut off ka. Teka, sandali. Merong isang namamagitan. Gagawa ng paraan para makapamunga. Okay? And I think it's God also, through Jesus Christ, working in us for us to bear fruit. I hope, brothers, sisters, makita po natin that this parable is not only parable of repentance, but it is also parable of God's grace. God giving us chance. God who is patient with us, having His mercy. Okay? Crucial, Ito pong karakter ng gardener na pinapakita niya yung kanyang patience and mercy, at pagkatapos, as much as possible, gagawin niya lahat para tayo ay makapamunga. I hope bawat isa sa atin dito masumpungan nga ng Diyos na makapamunga tayo. Binibigyan niya tayo ng chance eh. Mag-work po ako another year. Siguro after a year, wala pa, Bigyan mo pa ulit ako na another year. Pagtsatsagaan ko yan. Pagtsatsagaan ko yan. God is also working in us. Kaya kung meron po tayong dapat na baguhin, lagi din tayo magpipray, Lord, transform me. Lord, transform my heart, transform my life. 2 Peter chapter 3 verse 9, sinabi po doon, the Lord is not slow in keeping His promise, which is yung sinasabing promise dyan, second coming. Kasi marami na nagsasabi, saan yung second coming na to? Hanggang ngayon, wala pa. Okay? The Lord is not slow in keeping that promise, as some understand slowness. But the Lord is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Yun ang gusto ng Panginoon. Di ba sinasabi niya, unless you repent, you shall all perish. Hindi gusto ng Diyos yun, na ma-perish tayo. Gusto niya magsisi tayo sa ating mga kasalanan, tumalikod sa ating mga kasalanan, make peace with Him, and He is patient. Kaya nga, His coming, sa second coming niya, His second coming, medyo tila bagang mabagal. Hindi dahil mabagal ang Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako. Meron siyang patience sa bawat isa sa atin. Gusto niya ang mga tao magsipagsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Yun po ang gusto ng ating Diyos. Ayaw na maging unfruitful tayo. Ayaw niya na maging idle tayo. Gusto niya makapamunga tayo, mag-grow tayo.
Okay? Pero alam niyo po, sa nakikita ko, yes, God is patient. Pero sa tingin ko po sa second coming niya, tapos na po yun. So, not forever. There is a need for us to repent. Okay? Kasi anytime, baka mawala tayo, anytime na hindi tayo nakapagsisi sa ating mga kasalanan, nanampalataya sa Kanya, ay judgment na agad yun sa muli niyang pagbabalik. Yeah, totoo yun. The Bible teaches us that God is patient. Pero may time limit din po. Sa second coming niya, okay, judgment na ang haharapin natin. Kaya nga po dapat, kung ano ang gagawin natin before His second coming, we must repent and show proof na tayo nga ay may repentance through transformed lives and transformed hearts. As a challenge to every one of us, making peace with God is something that all people must aspire for. And there is only one thing to do that. Have faith in the finished work of Christ and repent of our sin. Faith and repentance are two sides of a coin. Hindi pwedeng sabihin mo may faith ka pero wala kang repentance. Two sides of a coin. Both faith and repentance produces transformed lives and transformed hearts, which are evidences of our sincere faith and our genuine repentance before God. Nawa, datnan tayo ng ating Panginoon na tunay na may pananampalataya sa Kanya at tunay na may pagtalikod sa ating lumang buhay at merong bunga ng pagbabago sa ating mga puso at maging sa ating mga buhay. Manalangin po tayo. O Lord, muli Panginoon, patawarin mo kami kung sinasabi namin na kami mga Kristiyano, na kami may faith sa iyo, pero wala naman kaming pagbabago sa aming buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon. At mula sa mga salita mo na aming napakinggan, hindi lang po mahalaga ang pananampalataya, mahalaga din po ang pagtalikod mula sa kasalanan. Talikuran namin ang kasalanan at harapin ka namin ng may pananampalataya. Nawa, O Diyos, simula sa araw na to, makita nga po yung pagbabago sa amin. Makita yung bunga ng banal na Espiritu. Makita nga po ang tunay na pagtalikod namin sa kasalanan. Salamat po, O Diyos, sa iyong paalala sa amin, sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng gabay kung paano po kami mamumuhay. Salamat po, O Diyos. Salamat.